you have your Bibles with you, please open it with me to Second Peter chapter 3, verse 18. Last verse of 2 Peter chapter 3. At ang sabi po dito, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen." Grow in the grace. There seems to be a lack of grace among many Christians today. Para po bang kinakapos na or kulang na ng grace or pagiging gracious ang mga churches today. Sa book ni Philip Yancey na What's So Amazing About Grace, sa introduction ng kanyang book na ito, ay meron siyang isinare na true story about a prostitute. And he heard this story from a friend, and let me read the story. Medyo mahaba lang pong konti, at basahin ko po. Ang sabi dito, "A prostitute came to me in wretched straits, homeless, sick, unable to buy food for her 2-year-old daughter. Through sobs and tears, she told me she had been renting out her daughter, 2 years old. Pinapaupahan niya. Binubugaw niya yung sarili niyang anak, 2 taon pa lang po, to men interested in kinky sex. She made more renting out her daughter for an hour than she could earn on her own in a night. She had to do it," she said, "to support her own drug habit. I could hardly bear hearing her sordid story or scandalous story. For one thing, it made me legally liable. I'm required to report cases of child abuse. I had no idea what to say to this woman. At last, I asked if she had ever thought of going to a church for help. I will never forget the look of pure, naive shock that crossed her face. 'Church?' she cried. 'Why would I ever go there? I was already feeling terrible about myself. They just make me feel worse.'" Let me repeat yung kanyang huling sinabi. Sabi niya, "They just make me feel worse." And yung story ng prostitute na ito ay nagre-represent sa iba't ibang tao na kung saan sila po ay namumuhay sa karumihan at kasalanan. Pero imbis na ma-attract sila sa church ni Lord, sila po ay lumalayo dahil feeling nila i-judge, i-condemn lang sila ng mga taong nasa loob ng church. Pero alam niyo po, palalahanan ko lang po ang bawat isa na sa panahon po ng Panginoong Hesukristo nung siya'y nagkatawang tao, more than 2,000 years ago, ang mga kagaya po dito na babae na ito na prostitute, ang mga corrupt officials, mga drunkards, lasinggero, even the morally upright, yung mga religious and the morally corrupt, men and women, elderly and children, lahat po ay na-attract kay Lord. Lahat sila ay lumalapit sa Panginoon, lumuluhod sa paanan ng Panginoon. Yung mga prostitute sa panahon ni Lord ay si Lord ang kanilang takbuhan. Kaya nga libu-libong mga tao ang lumalapit sa Panginoon. Then fast forward to today's Christianity, tila ba nagbago po ang panahon? Yun nga po, yung mga kagaya ng mga prostitutes, mga drug addicts, yung mga tinuturing nating mga marurumi at malalaswa ang pamumuhay, para pong sila ay dumidistansya sa church. Hindi na sila na-attract sa church. Natatakot sila, kinakabahan silang sumama sa mga nasa loob ng church. Ano po ang problema? Ano ang pangyayari? Ano ang nagbago? I believe na ang nagbago ay yung kakulangan na ng grace. Kasi ang Panginoon, siya po ay full of grace. And tila ba nakakalungkot po na yung mga followers ni Lord, including me, ang mga Christians today, ay kinakapos tayo o nagkukulang na po tayo sa ingredient ng grace. May statement na ito po ay itinuring na si Mahatma Gandhi ang nagsabi, although historically
and sa record ay hindi natin ma-confirm na siya nga. But it is widely acceptable na siya ang nagsabi nito. And he said, I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. And hindi ko makalimutan yung isa sa mga teaching sa Bible school many years ago. I think it was Pastor Lee na nagturo about kay Mahatma Gandhi. At ang sabi niya na si Mahatma Gandhi ay gusto niya ang mga teachings ni Christ, especially ang Sermon on the Mount. Kaya lang ang hindi niya gusto yung mga Christians. Kasi ang mga Christians hindi ginagaya o hindi pinamumuhay, they don't live up to the teachings of Christ. Masakit na katotohanan ito sa marami sa atin. Di po ba na ang gaganda ng turo ni Lord, pero para bang hindi natin na ipamumuhay yung teachings ng ating Panginoong Hesukristo. Clearly, the church of the Lord today is in short supply of people of grace. Kaya nga po, tayo po ay pinaalalahanan, ini-encourage to grow in grace. Ito po ang passage natin. But grow in the grace and of the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Now, let me share to you at least 3 things kung paano tayo mag-grow as people of grace. To live as people growing in grace, we must speak graciously. Yan po yung unang i-practice natin, ipamuhay natin. Para mag-grow tayo sa grace, magaya natin si Jesus Christ, let's practice speaking graciously. Yung speech po dapat natin is with grace. Ecclesiastes chapter 10 verse 12, words from the mouth of the wise are gracious. So ang mga may karunungan po ay with grace, no? Sila magsalita. Ayan. At ang Panginoong Hesukristo po, I can just imagine, although wala pong record ng voice niya, merong record, sulat, kung paano siya mangaral at magsalita. Pero nai-imagine ko po dahil ang sabi ni John, the beloved, nung nasulat niya ang Gospel of John chapter 1 verse 14, na we have seen His glory, the glory of the one and only Jesus Christ. Full of grace. Ang sabi niyang ganon. Full of grace and truth. At sila po yung nakakita, nakarinig kay Lord. So, na-imagine ko po na kapag nagsasalita na si Lord, ay very gentle and sweet and charmed yung boses ni Lord, no? Para kang kikilitiin siguro. Or, kasi full of grace yung ang Panginoon. So, pag nagsalita siya, hindi siya harsh. Although may mga times na kailangan niyang maging direct, lalo na sa mga hypocrites like the Pharisees. But most of the time, ang Panginoon po ay gracious in His speech kasi nagsasabi siya ng katotohanan at ang nais niya sa kanyang mga pangangaral ay upang ang tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos. So ang ating Panginoon, He speaks graciously. When He speaks, talagang gentle and gracious ang ating Panginoon. Kaya po ang bawat isa sa atin ay ina-expect din po bilang mga followers ni Christ na dapat po ay maging gracious tayo in our speech. So we must speak graciously to grow in the area of grace. So, ang sulat ni Paul sa Ephesians chapter 4 verse 29, ang ganito po ang pagkasabi niya doon na do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may be or it may benefit those who listen. So yung unwholesome talk, no, wag daw lumabas sa ating labi. Ano ba yung mga unwholesome talk? Yung mga unwholesome talk, ito yung mga dirty and green jokes, yung mga demeaning words, belittling words, mga insulting words, yung overly critical words. Ito yung mga unwholesome talk na hindi nakaka-build up, hindi nakaka-encourage, hindi nakakalakas, kundi nakakapanghina, nakakapangliit, nakakainsulto. So dapat daw po bilang mga Kristiyano ay wag daw po itong lumabas na sa ating labi. Kaya wala na dapat sa vocabulary natin ito pong mga ganitong pananalita. Dapat po ay gracious na yung pananalita natin, yung lumalabas sa ating mga labi. Couple of weeks ago, nakakarinig po ako ng husband na ang tawag niya sa kanyang asawa ay dragon. Sabi niya, halika na dito, dragon. So, sabi ko, bakit kaya dragon? So, meron kasi silang karinderiya po. Tapos kunento niya yung asawa niya, tinatawag niya daw dragon kasi matapang daw, ganyan.
So, ako po ang nasasaktan para doon sa kanyang asawa, yung babae, kawawa naman. And alam nyo, hindi na to bago kasi makailang beses na ako nakarinig na yung mga husband ay minamaliit yung asawa. Nalulungkot po ako. Kasi yung sa wife ko talagang glory to God, never nyo pa po akong narinig in public and even in private na minamaliit ko ang wife ko kasi tinitinan ko siya as sent by God, holy from God. So nirespeto ko po, minamahal ko yung wife ko. Ang tanong ko sa mga ganitong husband na minamaliit, iniinsulto yung kanilang asawa, kung ano-anong tawag, dragon, tigre, leon. Samantalang nung nanliligaw pa ay napaka-gentle, napaka-maginoo. Di po ba? Pag nagsalita, nung sinusuyo pa, nung mga dalagat binata pa, ang gaganda, ang tatamis nung dila. Gracious pag magsalita, okay lang yan. Pag nagkamali, that's okay. Napaka-maginoo. Pero bakit noong naging kayunat, marami na anak, naging barumbado? Pasensya na po sa salita kasi ang ibig sabihin ng barumbado yung rude, harsh. So marami na pong ganitong tao. Now, naunawaan ko po kasi hindi sila Christian. Pero sa mga kapatiran natin, sa mga Christians, abay wag po natin gawin, mga kapatid. Samantalahin ko itong pagkakataon ng mangaral at manermon. So yung mga husband po dyan, or even mga wives kung meron na nagsasalita, na nakaka-insulto sa mga ibinigay sa atin ni Lord na suitable partner, ito po ay pag-disobey, paglabag sa salita ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ginaganon natin yung ating asawa, ating pamilya, ng ating kapwa. Kailangan pong i-honor natin, i-respeto ang bawat isa, anumang relasyon natin sa tao. We need to respect and honor them because they were also created after the image of God. Kaya hindi po dapat natin iniinsulto. Dito tayo mag-grow sa grace kapag sumusunod tayo sa Word of God. So we need to speak graciously. Full of grace po dapat yung ating pananalita. Ako po aminado na bilang preacher, may mga times po na hindi ako ganong ka-gracious in my words. Kaya nga po may mga na-offend, may nasasaktan. And I acknowledge na karamihan sa mga umaalis sa church na pinagpapasuran ko, ang dahilan kasi na-offend sila, nasasaktan sila doon sa aking pagsasalita. Lalo na pag nangaral ako kasi parang feeling nila pinatamaan or pinipersonal. Ayaw kong mag-justify sa aking sarili. Ang totoo po, hindi talaga ako namimersonal. Nagpapahayag lang ako ng Word of God. Kaya lang, maaari po na totoo na hindi ako gracious in my words. Talagang baka nakakasakit yung aking pagsasalita. So kailangan kong mag-grow sa area ng pagiging gracious, no? Pagiging gentle. Ayan. So ano kaya ang reaction na ng church kapag whenever I speak? Parang magaya ko si Lord na with sweet, charm, voice, gentle. Oh, baka maraming ma-inlove, no? Sarap pakinggan ng boses ni Pastor. Pero kung ipagpatuloy ko yung ganito, yung aking paging direct, marami pong ayaw ko na bumalik doon, yung pastor doon laging galit sa kanyang pangangaral. But we need to grow in the area of grace. Pero mga kapatid, hindi naman sa pagtatanggol sa aking sarili. Sa preaching, sa pulpito lang po ako talagang parang galit or direct magsalita. But in my day-to-day conversation, sinisikap ko rin po talagang maging gracious. At lahat po dapat tayo maging gracious in our words. No? Speak graciously, dahil ito po ang paraan para mag-grow tayo sa grace kasi ganito ang ating Panginoong Hesukristo. So maging maingat po dapat tayo sa pagpili ng mga pananalita, dapat maging gracious tayo. Maraha na, preno-preno, yung iba dyan, okay? Yan, mag-preno-preno, kasi Christian tayo, lalakanin natin. Mag-grow dapat tayo sa grace. Yan. Pangalawa, to live as people growing in grace, we must serve graciously. So speak graciously and then serve graciously. Sa pagsiserve natin, sa ministry, sa Panginoon, sa kapwa, gayahin natin si Lord na may grace. No? It is with grace pag nag-serve ang Panginoon. Look at Mark chapter 1, verse 40 to 42. Ang sabi po dito, now a leper came to him, imploring him, kneeling down to him and saying to him, if you are willing, you can make me clean. Then Jesus, moved with compassion,
stretched out his hand and touched him and said to him, I am willing, be clean. So napansin niyo po sa verse 41 na the Lord was moved with compassion. Remember po na itong kanyang tutulungan na papagalingin ay may sakit na ketong at sa panahon po na yon incurable at infectious yung disease po na ito, nakakahawa po ito parang COVID-19, no? Yung coronavirus nakakahawa. Kaya ang mga tao po ay lumalayo kapag may kitongin. No? Walang nakikipag-usap sa mga may ketong, lalo nang makikipag-fellowship or hahawakan mo man lang. So talagang pinandidirihan po, nilalayuan ang mga may ketong. Pero si Lord, gracious yung pagsiserve niya. He was moved with compassion and then talagang hinawakan pa niya. He touched the man. Bago niya pinagaling, tinouch niya. In fact, sa mas malalim na pag-aral po sa original Greek Bible, pwede pong i-translate ito na he embraced the man, hindi lang tinouch. Talagang in-embrace niya. Imagine niyo po yung siguro nagnanana itong may ketong na ito, yung kanyang balat, puro sugat-sugat, naaagnas na, para siyang walking dead, pero hinawakan siya ni Lord o niyakap siya ni Lord bago siya pagalingin. Pwede namang saka siya na niyakap nung pinagaling na. Pwede pong ganun na be clean, pwedeng sabihin ni Lord. Kasi the last time I checked my Bible, pwede po si Lord magpagaling ng sa salita lang. In Matthew chapter 8, nung yung servant ng centurion may sakit, at sabi ni Lord, sige, punta ako sa bahay niyo para pagalingin ko. Ang sabi nung centurion, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. Just say the word and my servant will be healed. So pwede po si Lord. Maraming beses po na nagpapagaling siya, salita lang niya. Pati nga si Lazarus, sinabi niya, Lazarus, come out! So nabuhay si Lazarus. So sa isang salita lang ni Lord, ganun ka-powerful ang Panginoon, pwede na siyang bumuhay, pwede siyang magpagaling, magsabi lang siya. So dito sa leprous man, pwede naman ganun Kagaya noong 10 may ketong, at yung isa ay Samaritan, na sa distansya lang, malayo lang, sumigaw sila, Jesus, have mercy on us! At sumagot lang si Lord na, you are clean. Go show yourself to the priests. So pwede pong ganun. Pero dito po, yung kitongin na ito ay hindi lang sinabihan ni Lord, kundi talagang hinawakan, niyakap ng Panginoon. Yan po ang pagiging gracious po, no? So napaka-gracious ni Lord magpagaling. Ayan. Iniisip ko kung ako siguro yon, kung ako ang may gift of healing, tapos yung tao ay nakakadiri or parang inaagnas na, baka di-distansya lang ako ganyan. Kapatid, ililihans kita, dyan ka lang, maniwala ka, by faith, in Jesus' name, gumaling ka. Tapos yan, magaling ka na, so bye-bye. Okay na, ha? So hindi ko siguro palalapitin kasi karamihan sa atin maaarte, di po ba? So, pero ang Panginoon po hindi, kasi when He served graciously. Gracious ang ating Panginoon sa paglilingkod. Kaya dapat din po natin siyang gayahin. No? Dito tayo mag-grow sa area ng grace kung ang pagsiserve natin ay gracious. Ibig sabihin po, sa kapwa natin, hindi out of duty ang pagsiserve natin. Hindi out of responsibility, but out of love, out of humility, na unahin natin yung interest nila kaysa sa sarili natin. Yan ang pagiging gracious and sacrifice. Kahit na napapagod na tayo, bilang gracious servant, ay patuloy pa rin tayong nagsiserve. Yung wife ko ay nurse, so marami siyang mga nakatrabahong doctors. I believe na may mga doctors na kaya naman lang mag-heal. Yun ang kanilang calling, magpagaling. Pero kukonti lang ang mga doctors na magpagaling with grace. Karamihan pag sila po'y nag-asikaso sa pasyente out of duty, and others maybe out of money para lang sa kumita. Kaya sila, yung iba napipilitan lang na asikasuhin ang pasyente kasi dahil sa pera. Bihira lang siguro po yung talagang they will attend to their patient graciously, yung bang with genuine care and love sa pasyente. Bihira na lang po yun, lalo na pag sa public hospitals. Hindi naman po sa paninira po sa ating gobyerno, pero siguro naman marami sa atin naka-experience na sa public hospital. Yung wife ko kasi sa public hospital nag-work. So talagang kawawa ang mga pasyente doon. Hahayaan ka, uutos-utusan ka, pabalik-balikin ka ng mga nurses, ng mga doctors. Wala silang pakialam sa mga pasyente. So hindi gracious ang kanilang pagsiserve. Whereas doon sa mga private hospitals, malaki binabayad mo, they serve with grace. Grabe yung boses pa lang na tatawagin kang, Mami, uminom ka na, ganyan.
Pero pag sa public hospital, ay manang, kumain ka na dyan, ba? Inumin mo yan. Saan bantay mo? Ganon-ganonin ka pa. Hayaan ka lang dyan sa tabi. Kahit nangingisay ka na. Ang dami pong ganitong kaso sa public hospitals. Now, hindi po ibig sabihin na lahat ay ganito. But sa karanasan po natin ay ganito nga po, karamihan ang nangyayari. So my point is, pwede silang magpagaling, pwede silang mag-serve sa kapwa, but out of duty, out of responsibility, walang grace. Tayo po bilang mga anak ng Diyos, gayahin natin si Jesus na pag nag-serve tayo with grace. Diba? Yung ano ba, pag may pinagmamaneho tayo, yung ayusin natin yung pagdadrive kasi with grace. Kung ministry natin yun, naalala ko lang nung bago pa ako sa church, may tinuturuan ako mag-drive. Nung natuto na siya mag-drive, so kailangan namin bubaba siya, nag-drive na yon. Hindi ko na maalam na high blood pala yon. So high blood siya. Yung sasakyan ko nung luma, luma naman. Okay. Ginaganong-galong niya. Tapos yung mga halaman na naka-base, kasi doon kami magagawain sa basketball court, nagtumbahan na, wala siya pakialam kasi na-high blood siya eh. Pero I understand na bago pa siya sa faith. So, yung pag-serve, hindi gracious. Diba? Kaya yung kanyang driving ay talagang high blood din, yung sasakyan na high blood din, pag ganon-ganon. Pero kung with grace yun, smooth yun. Hindi matutumba yung mga halaman, hindi mabangga-bangga yung aking sasakyan. So ako nanahimik lang po, natakot din ako kasi malaking tao pa naman. So, kailangan natin with grace sa ating pag-serve sa Panginoon. And po kasi yung iba, naranasan ko po kasi nung very immature pa ako, pag nagsiserve sa church, nakakapagod. Minsan ay binabalibag mo na yung mga gamit. Wala na sa loob ang paglilingkod sa Panginoon. So hindi po dapat ganito. Ang pag-grow in the area of grace ay we serve graciously. May makikita man o wala. Kasi ganyan po ang Panginoon. Bilisan ko lang po in John chapter 13, verse 14 to 15, after hugasan ni Lord ang paa ng kanyang mga disciples, sabi niya, "Now that I, your Lord and Master, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you." So kung gracious daw si Lord kasi naghugas siya ng paa ng kanyang mga disciples, gayahin daw natin siya. Nag-set siya ng example. So bilang mga Christians, mag-grow tayo sa area ng pag-serve. Serve graciously. So, to live as people growing in grace, we must first speak graciously, serve graciously, and then thirdly and lastly, settle graciously. Ang ibig kong sabihin ng settle graciously, yung when you settle matters, lalo na sa nagkasala sa iyo, naka-offense sa iyo, with grace dapat. Now, gracious dapat tayo sa pagsisettle. Si Peter nagtanong kay Lord kung how many times niya bang patatawarin yung brother or sister na nagkasala. Look at Matthew chapter 18, verse 21 to 22. Then Peter came to Jesus and asked, "Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? Now sa culture po nila, kapag nagkasala ang iyong kapatid, brother or sister, hanggang 3 times lang. Pero sabi ni Peter, "Lord, hanggang 7 times sa akin, pwede na ba yun?" Pero ang sagot ni Lord, sabi ng Panginoon, "I tell you, not 7 times, but 77 times, or in other version, 70 times 7. Ibig sabihin po, walang hanggan. Gracious dapat tayo sa pagsisettle. Pag sinabing gracious, undeserving yung tao, pero patuloy ka pa rin umuunawa, patuloy ka pa rin nagpapatawad. At talagang pinadanas ni Lord ito kay Peter. 3 times, nag-deny si Peter kay Lord. After the resurrection, 3 times ding tinanong ni Lord si Peter, "Do you love me, Peter? Do you love me? Do you love me?" 3 times. Bakit? Hindi para iinsultuhin si Peter, kundi para i-restore siya. Kasi 3 times siyang nagkasala, 3 times din siyang pinatawad ng Panginoon. So binalik siya sa kanyang calling. Ganun po ka-gracious ang ating Panginoong Diyos. Tinanggap niya si Peter. Ang paging gracious po, hindi nagsasara ng pintuan. Yan ang paging gracious. Ang paging gracious, hindi mo kinakat ang communication. We settle graciously. No? Hanggat buhay ang tao, hanggat buhay tayo, open tayo lagi sa reconciliation. Gracious tayo sa pagdideal sa kapwa natin kasi ganito ang ating Panginoong Jesus. I have so much to say. Very limited lang yung time natin, mga kapatid. So let's wrap up yung at least 3 points na natutunan natin how to grow in the area of grace. So to live as people growing in grace, we must first speak graciously from now on. Maging gentle, maging gracious. Sa
pagsasalita. Hinay-hinay, piliin ang mga salita. Whatever is true, whatever is lovely, yun ang ating sasabihin. And then we have to serve graciously and settle graciously. Amen. Praise God. Tayo po ngayon ay dadako sa ating panalangin, but first, let's offer praise offering, worship offering to our God. Sige po, tayo ay magsitayo.